next in the process, very important in the process, is to go to your screeners. O please type me if meron kang screener. Ano ka nang ginawa? By the way, sobrang daming mga screeners available ang TradingView. Pwede mo rin tanungin yung ChatGPT, di ba? Di ba? How can I screen for long trades? Di ba? Create me a Pine script for long trades, for short trades, or pwede ka rin mag-aaral ng ano, di ba? Ng scripting. Tapos mag-imagine ka, lagay mo dyan yung mga indicators mo. So we're just gonna go to anong tawag dito? Oh, nandito na pala. Tanggalin muna natin yung pampagulo. So, meron ako dito screener RSI 30. Basically, gusto kong makita kung ano yung mga oversold or yung mga downtrending. So, meron tayo ditong mga parameters. And then, boom! Yan. So, 1 day. Naka-ano na ito ng 1 day? Teka lang. Naka-live ba itong data na ito? Refresh natin. So, sige, punta mo tayo sa 1 day. Okay, 1 day ng mga merong strong momentum. Tignan natin muna tong Luna 2, pero ito ayoko tong i-trade dahil ang tawag natin dito is ano na eh. Kumbaga parang kung kunyari if you're going long for this, mga latak plays, kasi onti na lang yung mga holders ito, mga ganito mga coins, kasi nandito na yung volatility nito eh. Nandito yung ano, kumbaga parang chunk ng mga shares dito sa part na ito, makikita niyo yung volume dyan. Nilagyan natin ng volume. Dito yung volume. Ito puro mga latak na lang to. Itong mga ganyang mga, anong tawag dito? Spikes. Diba? Normally, ganyan. Pero ito, this is a big distribution. Big distribution. So, if you're going to short this one, hindi rin siya masyadong, kasi very important for a momentum trader to know yung isang word, yung interest. Interest ng tao. Diba? Interesado ba yung tao na ilong or interesado ba yung mga tao na i-short? Yan. So, very important na malaman natin nasan ba yung interest ng mga tao. And dito, hindi na interesado yung mga tao sa mga ganitong klaseng chart. Kitang-kita mo sa chart eh. Diba? Since September last year, no? September 2022. So, ito, ayoko na to. This is just noise for us. Hindi natin yan, ano. Ito, OP. 1-day chart ng OP. So ito medyo merong momentum coming from an uptrend, although hindi ko gusto yung mga ganitong klaseng distribution na kasi pampabagal to ng trend eh. Itong mga ganitong klaseng. Basically nandito na yung big chunk ng mga ito. Boom! Diba? By the way, kung tatanungin niyo ako, Kap, ina-analyze ba natin yung volume? Definitely, pwede nating isama yan sa analysis. Tina-turn off ko lang siya kasi para malinis yung chart natin. But just to confirm, so kanina sinabi ko na nandito yung interest ng mga tao, nandito yung parang bigay ng shares. So makikita natin dyan, mayroong mga congestion dyan or whatsoever. Pero, and sinabi natin na nandiyo yung interest, and yun nga, na-confirm natin sa volume. So kapag ka medyo matagal ka na nag-chart, hindi mo na kailangan talaga na for me, kung sanay na sanay ka na, kasi pwede mo na lang hulaan. Actually, pwede mo na nga rin hulaan based on price action alone. Pwede mo nang hulaan kung ano yung mga let's say nag-RSI 70 na mga plays o kaya nagsa-sideways. Like for example dito, definitely may mga lumalagpas doon ng RSI 70, maraming mga overbought instances, like this one. So itong uptrend na to. So bakit okay. So, yan yung mga This one naman, ito, oversold territory. So, ito yung mga pwede natin short. Ayan. But OP, sige, lagay natin to sa Lagay ba natin to sa trade list? Pwede naman. Kaka-breakdown lang eh. Kaka-breakdown lang. Lalagyan ko lang dito ng breakdown point. Very important for momentum traders. Itong dalawang to, Itong dalawang sasabihin ko. Number 1 is yung key level kung saan siya nag-breakdown or breakout. Key level kung saan siya nag-breakdown or breakout. Very important na malaman natin yung momentum. Kung merong momentum or may possible na momentum. And there's 2 ways para malaman natin yon. Number 1 is kung merong breakout or breakdown. So if we're looking at a
downtrending chart, breakdown, yung tinitingnan natin. So, key level break. Key level break. Ayun ang isulat nyo. Key level break. Sunod naman is number 2. Ito alam ng mga students ng trader development to. If meron bang support or resistance or key level din na nag-act as parang untog point, ano, or bounce point, pullback or rebound, basically, na nag-cause ng pullback or rebound. So, a breakdown kasi is a move. It's a move. Kumbaga, it's an event. Okay. So, when we talk about pullback and rebounds, those are also events. And ang kine-create nun is a key level. So, in this case, lower high, lower low yung nangyayari dahil downtrending to. So, in this case, anong meron ang pwede nating ma-expect dito as an untog point? Syempre yung ano? Hello. Yung pullback. Okay? So, paano ba ito i-ano? Nalilito. Ay, putya, nawala. Alt, control. Yun. Okay. Okay. So, dito nakita nyo na untog. Ano ko, lalakihan ko. Nakikita nyo ba? Kikita nyo ba? So, pag mag-short, kailangan, very important, na meron siyang inuntugan. Which is yung pinaka-lower high niya. Pinaka-lower high. So, kailangan may inuntugan. Ano ba yung inuntugan? Kumbaga, tapos tatanungin mo, malakas ba yung inuntugan? Diba? Is it enough para pabagsakin tong coin na to or yung presyo? So, in this case, meron tayong dalawang events na nangyari. Nauntog, tapos nahulog. O, di ba? Nauntog at nahulog. Sometimes kasi nahulog lang eh. Hindi naman nauntog eh, di ba? Maganda pag meron kang dalawa. So, pwede para maging candidate siya for short. So, like for example dito. Ito merong major key level breakdown dito. Ito may key level dito. Lagay lang natin dito. Ito yung reference point natin dyan. That's the key level. And since this big, ibabox ko to itong big sideways consolidation na to. Karoon distribution. Tapos, nahulog. Diba? Now, dito pa siya nauntog. Dito. Ito yung last na leg eh. Major leg. Diba? Nauntog dito. Teka lang, gagawin natin tong 2px. Nauntog, and then nahulog. Ayun o. Saan na yun? Boom. Nauntog muna. Tapos, saka nahulog. New paradigm na. New trend. Tama, this is your basic P4P analysis eh. Pero very important na dito kung titignan natin to, if I'm going to look at this chart, itong breakdown, hindi ko lang to titignan as a breakdown. Ang titignan ko is ano yung nag-cause ng breakdown. Which is in this case, itong pagkauntog niya dito, and at the same time, yung downward leg. Trending. It's very important na trending. So in this case, downtrending. Kasi mas malakas pag trending, syempre. So this is a candidate for short. Ilalagay ko to, no? Magka-plot tayo. Ito na yung levels na ilalagay natin dito. And then we're just gonna buraburain ko lang to para hindi ako malito kasi sabi ko nga sa inyo, this is not just for Kidlat TV, but this is for my daily weekly planning session. So, possible, lalagay lang ako ng additional levels, yung possible na pwedeng puntahan. So, I'm just gonna plot a level here.
Although ito kasi parang part pala to ng isang box. Ano? Malapit ba? Medyo malayo-layo. I-adjust ko yung level ko dito. Baka mapabili ako dito pero hindi pala major bounce play. For long pabili tayo dito. So dito, lalagay tayo dito. How about retest? Pwede pa ba itong mag-retest? Pwede pa ba itong mag-retest? Dito maglalagay tayo dito ng additional key level. Boom! Tapos gagawin ko lang tong dotted. Kasi hindi siya masyadong malakas. Dahil backstop to ng previous box. Parang gusto kong mag-enter on retest. Pagka ganito. Enter on retest. Hanapan natin ng pwedeng, by the way, binura ko na. Ay, pangit pala pagka nakabura. Ganyan na lang. Sige, para at least alam ko yung, and alam nyo rin. Pa-plot ako dito ng box. Tapos ilalagay ko dito yung retest. Pwedeng retest until here. So, itong next tool na to, ito yung ginagamit namin sa impact. Ito, hindi ko lang kung nakikita nyo dyan. Ito. So, ito yung pansukat namin ng, hindi pala yan. So, yun. Wait lang. Templates, duplex SNR, taga. Dito pala sa, ay, gagi. Fibonacci. Pucha, nawala Box TP. Orders, yun pala nandun. Orders. So, ito yung ginagamit namin sa impact kung paano kami maglalagay ng orders namin. Kasi the way we do it sa impact is usually 3 tranches at the minimum. Pagka 2 tranches, medyo parang nagmamadali ka na pumasok. Pagka 1 tranche, pucha, ibig sabihin, ang layo mo na. So, by the way, nandito pala si Julius. Julius, baka may iba ka rin pinapanood na May iba ka rin pinapanood na mga live dyan, Bigyan natin isang bagsak si Julius. In 3, 2, 1, boom. Mahal, sabi nila pag napapansin daw ng teacher, ibig sabihin, mahal daw ng teacher yun. Diba? So, ito, basically, kung paano yung magiging order. So, ganito lang itsura niya. So, nakita nyo? Ay, kikita nyo ba? Boom. Gagawin ko tong light green. Or medyo ganyan. Mas kita nyo na. So, ito yung pang-measure namin kung paano kami mag-accumulate. Akala mo mga milyonaryo, Pero syempre, agad na nagpa-practice ka ng mga ganyan. Akala mo, talagang milyon-milyon yung Pero at this, kumbaga parang gusto nang magkaroon ng muscle memory. Especially if you're still a beginner trader. Magandang meron kang mga sinusundan na mga lines. Very important sa trading. Very important. So, dito pwedeng maglagay ng ito yung pansukat. So, anong purpose nito? Ito yung 50% ng accumulation. Makikita nyo medyo malaki. And then this one is 30% and then this one is 20%. So, shout out sa mga impact students ko dyan. Ayan. So, ilalagay ko to dito. Boom! Ganyan. Dahil medyo, actually, nag-breakdown na to. Nag-breakdown na to dito and nag-retest na dito. Supposedly, nakabili pala dapat tayo kanina. Pero tignan natin kung bibigyan tayo. Ito yung gusto kong risk-reward. Well, although alam natin na parang medyo pababa yung nito. Pero dito ko gustong mag-trade. Dahil nandiyan yung magandang risk-reward for me. Okay? Regardless kasi, parang it's one thing na nabasa mo yung chart. Pero it's another thing na na-trade mo siya ng tama.
Okay, pwede kasing ma-hype ka dun sa sarili mo mga charts. Sa parang, uy, butya, ang layo ng mga TP nito. Boom, pasok na tayo dyan, di ba? Parang TP nito, dito, 22%, o tapos 46%. Diba? It's one thing naman, pero especially for trading leverage, kahit mag 5x ka nga dito, ang laki na pala, liliit na yung trading range mo. Diba? The more na tumataas yung leverage, lumilit yung trading range. And in other words, pag lumilit ang trading range, dapat gumagaling ka. If you're trading 20x, sobrang liit na ng trading range mo nun. Pwedeng 1 candle na lang sa 4 hours yung tinitrade mo nun. Or even sa 1 hour. 1 candle na lang yung range. Can you imagine that? Hindi mo na nakita yung totoong trend. And hoping ka na lang na yung 1 candle na yon is mag-create siya ng momentum. Like itong mga momentum candles na to. What if kunyari, nag-decide ka na mag-trade dito sa mga candles na to? Diba? Although kunyari, let's say mataas yung leverage, pwede mong mapalaki yung trading range. Pwede mong mapalaki yung gain mo kahit 1% lang. Imagine, pag 1% lang yung naging move, 20% na agad yun sa ROE. Diba? Sa gains mo or sa loss mo. So, maliit yung trading range kapag gano'n. And ayoko ng ganong klaseng trading. Nagta-20x lang ako kapag let's say, naka-in the zone ako, wala akong ibang gagawin. And parang, sige, parang try nga natin today. Diba? I'm feeling good today. Pero maliit lang. At alam din yan ng mga ibang mga mentors. Sila, ang portfolio nila, nung tinanong ko, actually si T3, shout out kay T3. Si T3 na tandaan ko, sa kanya 2%. 2% lang ng crypto portfolio niya yung nasa futures. 2% only. 'Di ba? Ganun yung pero yung iba po 100% futures eh. So kung hindi ka marunong mag-trade with high leverage, pwedeng tumanda ka ng maaga dito sa So mas greedy mga tao ngayon kasi binigyan sila ng option. Dati kami sa PSE wala mga option eh. 1x. So at least medyo nasanay kami. Ayun yung edge namin sa new generation of traders. Nasanay kami na mag-antay, nasanay kami na maging patient, nasanay kami na it's to really think of trading as a long-term game. Yung iba kung mag-trade ka, alam mo gusto mag-retire na agad in 1 year eh. 'Di ba? Na makabili na agad ng magandang bahay in 1 year. Ganun sila mag-trade. So tayo, we understand that it's a game of compounding. So hopefully by trusting the process, makakreate tayo ng magandang fortune here. So dito ko gustong mag-trade. Dito. Yun, pero nandiyan na yan. Nandito na yan. Kung bibigyan tayo ng another, mabilisan lang, pwede ka test buy, add, boom. Yun ang gusto natin trading dito. Ang dami ng EBOS, pero isa pa lang. By the way, hindi 10:15. Anong oras tayo nag-start? 10:15. So that's OP.